Ang dami ko pa ding natatanggap na questions about breastfeeding and pumping. Kaya sasagutin natin yung mga kadalasang tanong, lalo na ng mga first-time moms. Unang-unang tanong, kailan nga ba dapat mag-pump? Umpisahan natin sa before or after manganak. After manganak po, dahil pwedeng makakos ng contractions kapag ka nag-pump while pregnant. Pero may ibang mommies na ina-advise ng OB nila na pwede nang mag-pump before manganak. Pero syempre, case-to-case basis pa din yon. After manganak, actually wala naman talagang specific na date kung kailan ka dapat mag-pump dahil nasa sayo yan. Nasa goal mo yan. Kung ang goal mo ay to breastfeed si baby through only latch, no need na mag-pump. Only latch, daddy all they want. Pero kung goal mo magpadami ng supply, makaipon ng stash, at maging handa para sa pagbalik ng work, kahit pagkapanganak mo, pwede ka nang mag-pump agad, basta kaya mo na. May ibang nagsasabi na dapat after 6 weeks pagkapanganak, tsaka pa pwedeng mag-pump. Yes, dahil pwede kang maging oversupplier dahil hindi pa stable ang milk natin nun. Pero, hindi porket nag-pump ka agad magiging oversupplier ka na. Consistency pa din ang kailangan para maging oversupplier. Kung nag-pump ka lang naman to ease ang breast engorgement, hindi ka magiging oversupplier. Ano nga ba ang cons ng oversupplier at bakit pinagbabawal na mag-pump before 6 weeks? Pwede ka kasing magka-mastitis kung hindi mo mahahandle ng tama ang pumping. I broke the 6-week rule twice. Sa 2 pregnancy ko, nag-pump ako 3 days postpartum. Oversupplier pero never nagka-mastitis. Nagka-clogged ducts pero nakayang i-manage. Nagdalawang isip din ako dati kung itutuloy ko ba ang pumping kasi natakot din ako sa mastitis as a first-time mom. Pero na-experience ko yung bumaba yung supply ko, naghahabol ng gatas na ipump para may madede si Gio. Grabe yung naging frustrations ko. Sobrang hirap na hirap akong i-manage. Sobrang nakaka-low moral. Dahil doon, napatunayan kong mas madaling i-manage ang oversupply kesa undersupply. Kaya ang pumping is a choice. Choice yan ng bawat nanay kung ano bang prefer niya, kung anong mag-work para sa inyo, kung ano bang kaya nyo. Sa pumping, dedication, consistency, sipag at tiyaga ang kailangan. Sa pumping, dito din pumapasok yung tinatawag na Magic 8. Magic 8 po ay pumping for 8 times a day. Pumping every 3 hours. Yes, kahit madaling araw, need mo bumangon at mag-pump. Kung gusto mong magparami ng gatas, walang ibang kailangang kainin o inumin dahil ang gatas natin ay law of supply and demand. The more na nauubos, the more na nagproproduce. Merong group ang Magic 8 Mommies sa Facebook, doon ko natutunan lahat. Join kayo doon dahil ang dami niyong matututunan at talagang mai-inspire kayo. Magwo-work pa ba yung Magic 8 kapag ka 3 months na si baby? 6 months na si baby? Or kung 1-year-old na si baby? Yes, opo. Pero laging tandaan na habang lumalaki si baby, mas matagal ang magiging process ng Magic 8. Consistent Magic 8 ang kailangan para magpadami ng supply. Hindi one-day process lang to. Little by little progress. Next question ay best breast pump. Iba-iba naman tayo dito. Dahil gaya ng ibang bagay, ang pump ay hiyangan din. Hindi porket okay sa akin, okay sa inyo. Hindi porket okay sa inyo, okay din sa akin. Pero kung ako ang tatanungin nyo kung anong best pump para sa akin, Medela Freestyle. Bakit? Maganda yung suction niya, tama lang para sa akin, na-dedrain niya yung boobies ko ng 15 minutes, mahal oo pero worth the investment. Wala naman din talaga sa presyo yan. Pero lagi niyong tatandaan na kung gagawin niyo ang Magic 8, dun kayo sa hospital grade pump dahil bugbugan ng Magic 8. Kapag ka mahinang motor ng pump, baka hindi niya kayanin ng 8 times pumping. Much better and advisable din na double electric pump ang gamit pag nagpapadami ng milk supply. Mas iba kasi mag-stimulate ang double electric pump kesa sa single, sa manual or wearable pumps. Last question, best wearable pump. Sobrang hirap ako sa wearable pump. Okay naman sila pero mas matagal makadrain compare sa double electric pump. Big boobies din ako kaya mas doble hirap dahil hindi nag-fit ng ayos. Konti lang yung na-try kong wearable. Panpi, Yuha Gen 2, Yuha Next at Imani i2 Plus. Sa 4 na yon, pinaka-okay para sa akin ang Imani i2 Plus. Mas mabilis makadrain compare dun sa 3.
Between Yuha Gen 2 at Yuha Next naman, I'll go for Yuha Next. Same lang naman sila. Ang gusto ko lang ay yung may LCD display para na monitor ko yung time and level of pumping ko. Lahat ng to ay based sa akin, based sa opinion at na-experience ko. Kung may questions pa kayo, comment nyo na lang para yun naman yung sasagutin natin sa susunod. Yun lang! Bye!